the Lama. Lama is the Ifugao woman's upper garment. It was originally used by women, mainly a protection from the sun. It was made from 2 panels of cloth woven from raw cotton or kapo or basta fiber or kinage. Next is the toge. Toge is the traditional wraparound skirt of Ifugao women. It is called ampuyo in the Kiyangan culture. It has many variations but all share the same basic color and pattern. Each design speaks of identity and a place of origin. The balko. Balko is a woven belt designed to secure the ampuyo. Next is the libutan. It is used to safely store and carry personal belongings. Next is the atake. Atake is a headdress and necklace adorned with decorated beads worn around the head and neck, and traditionally reserved for the Ifugao Kadamyan elite. Congratulations, Madam Vice President. Ang ganda. Ang ganda po. Lamon proudly welcomes you as one of its own, a true daughter of Lamon. Please be seated. At umali ang minukat i-selebrasyon ni Zambakan Festival. Ang galing mag-Ifugao. Ang biyangan ng Betpunay iti ang tutuloy ang suporta ken panagtalekyo kaniya ken kabigti kakadwa ken iti opisina ti Vice Presidente. Ang galing. Noong una ko natanggap yung paanyaya ninyo na dumalo sa inyong Rambakan Festival, ay nagulat po ako dahil ang lugar ay sa Lamon, Ifugao. At hindi ko alam, marami pa lang nakakilala sa akin dito sa Lamon, Ifugao. Of course. At totoo yun, na nasa speech kanina ni Mayor, hindi ko na maalala na kami pala ay nagkita na doon sa Davao City noong ako ay mayor. Kaya nagulat din ako na nakatanggap ako ng paanyaya mula kay Mayor dahil totoo yung sinasabi niya. Lahat ng mga kaibigan ko o mga pinupuntahan ko ng mga lugar ay nasususpend yung mayor o yung barangay. Wala ka, Mayor. Lagot ka. Kanina, habang nakikinig ako sa talong party ng ating pinamamahal na mayor, ay napapaisip ako kung madadagdagan ba ang impeachment complaint sa akin o masususpend siya. Tinitignan ko ang mukha ni Vice Mayor. Kasi naisip ko, ibabasa ko sa ngiti ni Vice Mayor kung masususpend ba si Mayor. At hindi lang po yung pagkikita namin ni Mayor sa Davao City noong ako ay Mayor, ang isa sa mga common sa amin.
Kilala din niya ang kasamahan ko, o schoolmate ko, sa San Beda College of Law na tiga Apayao, si Gelasio Bonga. Maalala ko siya. Magkasama sila pala sa, at ito ang hindi ko alam na kwento ni Jel. Magkasama sila sa St. Louis University. At pareho silang nakasuhan. St. Louis University. Kaya umabot si Gelasio Bonga sa San Beda. At maalala ko siya dahil nakikita ko sa mga kapatid ko dito sa Cordillera, lalo-lalo na dito sa Ifugao, yung sa amin noon sa law school, yabang ang tawag namin. Medyo mayabang siya. Pero, hindi siya medyo mayabang talaga siya. Pero ngayon, na ilang beses na ako napunta ng Cordillera Region, naiintindihan ko na hindi siya yabang, kundi yung self-confidence o yung paniniwala niya sa sarili niyang kakayahan. Yun ang nakikita ko kay Mayor at sa iba pa mga taga-Ifugao. Si Jen ay maliit siya. Tapos medyo moreno. Hindi na moreno, maitim talaga siya. Komedyante din si Vice. Tiwala niya sa sarili niya. Pag nakikita niya ako naglalakad sa aming koridor, tatayo siya sa door frame, pintuan ng classroom. Gaganon siya doon. Tapos nakita niya ako. Tapos sasabihin niya sa akin, "O Sarah, saan ka pupunta?" Tapos, minsan pa ay tinatanong niya kung gusto ko bang sumama sa kanya. Minsan naman, pag tumadaan ako, dyan siya, lalakad, magkasalubong kami. Pasok ka ba o hindi? Sasamahan kita. Ganun yung tiwala niya sa sarili niya. Na noon ay gusto ko sabihin sa kanya, subukan mo nga bumaba ng Mindanao kung tayo mag-usap. Pero isa siya sa hanggang ngayon, no, kasama ko siya sa law school, hanggang ngayon ay magkaibigan na kami. Pero hindi kami naging magkaibigan. Hindi umabot sa ganyang punto ang lakas ng loob niya. Mga kababayan, pinapaabot din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pagpapasalamat sa inyong panalangin sa kanyang pag-uwi dito sa ating mahal. Ang pamilya Duterte ay nagpapasalamat din sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Malaki ang utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan, sa pagkakataon na ito. Ang lakas namin ay hindi galing sa aming apelido o sa katayuan namin doon sa syudad ng Davao, kundi galing ito sa Diyos at mga kababayan, as namin ay galing sa inyong lahat.
Pilipino. Amen. Isang malaking karangalan ang maging adopted daughter of the municipality of Lamon, province of Ifugao. At mabigyan ng pangalan na Oltago. Malapit na siya sa Oragon. Kahit ako ay galing sa isang napakalayong syudad sa Mindanao, hindi naging hadlang na ako ay tanggapin ninyo bilang isang anak ng Lamon Ifugao. Isa itong napakahalagang regalo na hindi kailanman mabibili ng salapi. At hindi kailanman maibabalik o mabayaran ko sa inyo. Yung aking pagkapanalo sa halalan, kung meron pang halalan, sa taon na 2028, at yung inyong sangguniang bayan o municipal bond ay nasa hangin pa, nasa kamay pa ng Diyos. Pero dahil gusto ko nang ipakita sa inyo ang aking pagpapasalamat at paninigurado na hindi ko kayo makalimutan dito sa Lamon Ifugao, ay bibili ako ng lupa at bahay dito sa inyo. Mabuti na yung matatagan natin ang unexplained wealth ni Inday Sara sa statement. Saan niya? Yay! Magiging kalugaran na natin si Inday Sara. Mamaya, lahat ko may binibigay para maliit lang. Uy, huwag yung hektarya na lupa. Maliit lang. Na pwedeng paglagyan ng kwarto, kusina, at banyo para naman sa susunod na fiesta ay pwede din kayong kumuha ng pansit at sa bahay ko. Uwa kayo ng pansit din daw at lechon, guys. Pinag-iisipan ko pa at hindi ko, parang hindi ko kaya ang adobo na aso. Naawa ako sa kanila. Mabait sila sa akin, ang mga aso. Pero, mga kababayan, kung kayo ay makahanap ng bukaya, dito sa Cordillera, ay marami kami sa Davao City na marunong maglechon ng buhaya. Wen, tagalamot ton, guys. Gumatang sunati, daganak ang balay na to'y lamot Ifugao. The municipality of Lamon, province of Ifugao, I feel the meaningful message of this year's celebration. Umuna Lamon, united in culture and progress. And this theme is the perfect description of Lamon, a community that honors its traditions while courageously embracing development. As we celebrate, let us remember
progress should uplift our culture and should not leave our traditions behind. Our heritage should guide us as we move forward. And when culture and progress are recognized together, we build not only stronger communities, but also a future where our children embrace their roots as they do with progress. Kahapon po ay nandito na kami sa Ifugao dahil maaga kami nagbiyahe kasi naisip ko baka kung ngayong araw kami magbiyahe ay hindi kami aabot sa ating programa ngayong umaga na ito. Biyahe kami at dumiretso kami sa Quiacan, Municipality of Quiacan. Doon kami natulog at namasyal kami sa iba't ibang mga lugar doon sa Quiacan. Una na, kaya pa na nawawala si Mayor na ako ng Quiacan. At una na, ang binisita namin ay yung Shrine of the Unknown Soldiers. At nakipaglaban sa kalayaan ng Pilipinas na walang makakamalan. Bigay kami ng maiking dasal para sa kanila at pagpapasalamat sa kanila sa pakikipaglaban para sa ating mahal na bayan. Bumisita din kami sa Rice Terraces o Open Air Museum ng Quiacan. Hindi ko po una nakita kahapon ay hindi yun ang pinakauna kong nakita ang mga terraces. Noong kami ay bumisita sa Lagawe noong nakaraang taon, meron na rin kami nakita ng mga rice terraces. At noong kami ay natulog kanila ako Wangkor, ay nakita na rin namin ang mga rice terraces. Pero sinanay pa rin namin kahapon sa aming pagbisita ang rice terraces dahil namamangha talaga ako sa galing ng Pilipino sa paggawa ng terraces. Siyempre, akyat baba kami doon sa Open Air Museum. Pag-akyat namin ay pinainom kami noong baya. Baya. ng mga kaibigan ko doon. Binisita din namin ang Ifugao Museum doon sa Quiacan. At marami akong natutunan, lalo na sa tela at hobby ng Cordillera Region. Dahil ginagamit namin ito sa ating mga podium, yung mga iba't ibang textile o tela sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Itong tela na nakikita ninyo sa harap ay tela na galing sa Mindanao. Kahapon, tinuruan kami noong guide sa museum kung paano mag-weave o mag-hobby. Tinuro niya sa Ano amin yung hobby? yung iba't ibang pamamaraan Marami titi tapos. pinakita niya rin sa amin kung paano gumawa ng handmade thread o kamay na gawa ng sinulid. At tinatanong ko siya kahapon, gumagawa pa ba sila na sinulid na gawa ng kamay? Kasi ang gusto ko bilhin Wait na nga. na tela ay yung sinulid na gawa Kasi ito, pwede mo siya i-save. Hindi na. Ito, pwede mo siya i-save. Dahil matagal gumawa ng sinulid. At matagal mag-hobby. Kaya ngayon, ang ginagamit nila ay machine-made na sinulid dahil kailangan nila mabilisan na gumawa ng kanilang mga produkto. Kaya sabi ko, at nakita
pinaputol niya sa akin, hindi ko maputol. Sabi niya, subukan mo, putulin ito, machine-made na sinulit. Napakadali na putulin ng machine-made na sinulit. At ito yung mensahe natin ngayong umaga na ito. Nandukot siya sa sinulit. Culture and progress. Kailangan nilang magsamang dalawa. At hindi natin nakakalimutan kung saan tayo galing, ano yung mga tradisyon natin, at ano yung kultura natin. Hindi dapat natin totoo. Mas mura, mas mabilis ang gamit na sinulit kapag ito ay gawa ng makina. Kailangan natin yun. Pero totoo din na kailangan hindi natin malimutan kung paano gawin ang sinulit sa kamay lang. Kaya dapat pagsama ang dalawa. Yun ang tema natin. Kasama ang kultura at ang pag-unlad. Habang tayo ay nagbibigay pugay sa ating kultura at pag-unlad, tayo ay dumadaan din sa krisis ng bigla at sobrang pagtaas ng presyo ng mga produkto kasama na ng krudo. Isa itong dago sa ating pagbago bilang isang komunidad, isang pamilya, at bilang isang bayan. Magiging mas mahirap ang mga susunod na linggo at mga buwan. Kaya kinakailangan pag-usapan ng pamilya kung paano makatipid ng pera. Kulang na nga ang budget noon. Sigurado, mas lalaki pa ang kakulangan ngayon. Puno na nga tayo sa utang noon. Ngayon, mas lalo pang lalaki ang pangangailangan natin ng pondo. Pero nakikiusap ako sa ating mga magulang na nandito ngayon. Huwag natin titirin ang edukasyon ng ating mga anak. At araw-araw, huwag natin kalimutan na ipangaral sa kanila ang kontribusyon ng edukasyon sa pag-ahon nila sa katilapan. The preservation of our culture and the pursuit of sustainable development rests on an educated society. And your investment in the education of your children not only lifts families out of poverty, it also ensures that Lagot will continue to be uniquely Ifugao, but world-class and future-ready. Kakailan nga taga-Ifugao, ayatin tayo pagilian tayo na Pilipinas para kiniago Diyos, pagilian kin amin na kapamilya nga Pilipino. Thank you very much, the Vice President of the Republic of the Philippines, Sara Duterte, for your gracious and inspiring words. Your presence, now forever of Lagos rich heritage, makes this celebration truly historic. We will now proceed with the photo opportunity. We will organize this in 10 batches. So for the first batch, please all rise as we take the crowd shot. Lahat po tayo magtayuan para sa ating first batch, which is the crowd shot. Ayan, so maghanda na po yung LGU family.
Kayo na po ang susunod right after this. Alright. Ken! 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 LGU officials Papitik na lang ako sa kanila. and Hindi ako department makain ng heads, live. please prepare. A maximum of 30 participants. Guys, mag-end na ako ng live. please. Mag-end na po ako ng live kasi kailangan na po akong kumuha ng mga litrato po ng ating Vice Presidente kasama po ang ating... Alright, now we have the LGU family. Ay, umalis na? Saan sila mag-picture po? Saan sila mag-picture?